Magandang araw po mga kaibigan at mga kapatid. Ito pong muli si Brother Ren na sa pangalan ng ating Panginoon at ng programang ito o ng channel na ito ay nagsasabing welcome po kayong muli sa ating gagawing pagsasaliksik at pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Sana po ay pakinggan nating mabuti ang ating mga gagawing pag-aaral o pag-ukulan natin ng ekstrang atensyon ng ating mga pakikinig sapagkat may pagkakaiba po ang pangunawa ng ibang mga tao dito sa tekstong batayan natin. Kaya nga, sana po ay makasunod tayo at maunawaan natin ang mensahe ng mga salita ng Diyos. Ito po ang ating pag-aaralan dito sa sulat ng lalaking si Juan at ganito ang mababasa. Unang Juan 2:22. Sino ang sinungaling kung di ang tumatanggi na si Jesus ay siyang Kristo? Ito ang Antikristo, sa makatwid ay ang tumatanggi sa Ama at sa Anak. Ang ipapapansin sa atin ni Brother Ren dito ay yung tinutukoy na Antikristo o kalaban ni Kristo kontra kay Kristo. Sino raw po ang Antikristo ayon sa ating nabasa? Ito ang Antikristo, sa makatwid ay ang tumatanggi sa Ama at sa Anak. Gaya ng naipagpauna ng inyong lingkod, maaaring iba ang interpretasyon ng mga nagbabasa dito Kasi sa biglang dinig, sasabihin nila, hindi kami ang Antikristo kasi hindi naman kami tumatanggi sa Ama at sa Anak. Naniniwala kami na yung Ama, yun ang Diyos. O naniniwala kami na yung Anak ay si Jesucristo, kaya hindi kami tumatanggi. Kaya malayo yan. Hindi kami ang pinatutungkulan yan o hindi kami ang ibig sabihin na Antikristo. Gaya nga po ng naipagpauna ko, baka iba ang kanilang pagkaunawa dito sa talata. Bakit po? Kasi sa interpretasyon nitong unang Juan 2:22, kailangan buo ang ating pagsasaalang-alang dun sa talata. Gaya nung unang bahagi, anong sabi? Kasi yung word na tumatanggi, Antikristo ang wika, yung tumatanggi sa Ama at sa Anak. Ginamit na yung word na tumatanggi o yung nagdi-deny dun sa unang bahagi ng talata. Anong sabi? Sino ang sinungaling kung di ang tumatanggi na si Jesus ay siyang Kristo? Ano ang interpretasyon dapat dun sa word na tumatanggi sa Ama at sa Anak? Dapat kung papaano ang pag-interpret dun sa pagtanggi kay Jesus na siya ang Kristo. Kasi yun po ang tamang pag-analyze dun sa talata. Sino ang wika ang sinungaling? Kundi ang tumatanggi na si Jesus ay siyang Kristo. Sino naman ang Antikristo? Sa makatwid bagay ang tumatanggi sa Ama at sa Anak. Ano ang pag-interpret na dapat dun sa word na tumatanggi? Dapat pareho.
yung tumatanggi na si Jesus ay siyang Kristo, dapat ganun ang interpretasyon. Pag sinabing tumatanggi na si Jesus ay siyang Kristo, hindi ibig sabihin nun, ina-accept si Jesus Christ at ina-accept yung Kristo pero magkaiba sila. Mali po yun. Dapat ang pagtanggap, si Jesus, siya ang Kristo, yung Kristo, siya ang Jesus. Para hindi applicable yung word na tumatanggi at para hindi sinungaling yung tao. Gayun din naman yung sa ikalawang bahagi, ang Antikristo, ito. Sino yun? Sa makatwid ay ang tumatanggi sa Ama at sa Anak. Ibig sabihin, huwag kang tumanggi na yung Ama, yun ang Anak, at yung Anak, yun ang Ama. Anong batayan po natin? Yun nga, yung unang bahagi. Dapat may harmony ang paggamit dun sa word na tumatanggi. Kasi isang sitas lang to. Pag tumanggi ka na si Jesus ay siyang Kristo, o sinabi mong iba yung Kristo sa Jesus, Antikristo ka. Ngayon, ginamit din yung word na tumatanggi sa ikalawang bahagi. Pag ikaw ay tumanggi na yung Ama, yun ang Anak, at yung Anak, yun ang Kristo, Antikristo ka. Ngayon, balikan natin yung Jesus ay siyang Kristo. Tama naman yun Bakit? Basahin natin, Tapos saka natin babasahin na yung Ama, yun ang Anak. Dito sa Mateo 1:16, etong sabi, at naging anak ni Jose, ni Jacob, si Jose, asawa ni Maria, na siyang nanganak kay Jesus, na tinatawag na Kristo. Si Jesus talagang yun ang Kristo at yung Kristo yun si Jesus Walang pagtatalo ron Kaya nga pag tumanggi ka na si Jesus ay siyang Kristo, hindi yung naniniwala ka kay Jesus, naniniwala ka kay Kristo, pero magkaiba sila. Kasi maraming mga Hudyo nung una, alam nila, kilala nila yung Jesus, pero hindi nila matanggap na siya ang Kristo. Kaya nga ang sabi ng Biblia, pag tumanggi ka na si Jesus siyang Kristo, sinungaling ka. Kasi yung Kristo, yun ang Jesus. Anong katunayan? Inamin ba ni Jesus Christ na siya ang Kristo? Juan 4:25-26. Sinabi sa kanya ng babae, nalalaman ko na paririto ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo. Ito yung babae dun sa may balon ni Jacob. Sabi ng babae, nalalaman ko darating o paririto ang Mesiyas na tinatawag na Kristo, na pagdating niya ay ipahahayag niya sa amin ang lahat ng mga bagay. Kausap nitong babae si Jesus. Anong sabi ni Jesus nung sabihin ng babae na alam namin na paririto o darating yung Mesiyas o yung Kristo? Anong sagot ng Panginoon? Sinabi sa kanya ni Jesus, ako na nagsasalita sa iyo ay siya nga. Anong sabi ng Panginoon? Ako na nagsasalita sa iyo o babae ay siya nga. Hindi diretso. Pwede naman sabihin ni Jesus Christ, ako nga yung Kristo na sinasabi mong darating. Ako nga yung Mesiyas eto na nga ako Ganun ba ang reply ni Jesus Christ? Hindi po. Anong sabi niya? Ako na nagsasalita sa iyo ay siya nga. Pero ang ibig sabihin niya, si Jesus na nagsalita, siya ang Kristo. Bakit ganun?
style po ni Jesus Christ yun eh. Siya ayaw niya nung plain o simpleng salita eh. Dito sa pagkakataong ito, ako na nagsasalita sa iyo ay siya nga. Ano yung siya nga? Ako ang Kristo, yun ang ibig sabihin. Kaya nga yun ang sentimiento ng ibang mga Hudyo. Anong sabi ng ibang mga Hudyo? Ganito, basahin natin. Nilibot nga siya ng mga Hudyo at sa kanya'y sinabi, hanggang kailan mo pa baga pag-aalinlanganin kami? Kung ikaw ang Kristo, sabihin mong maliwanag sa amin. Yun nga ang himutok ng ibang mga Hudyo eh. Kasi alam nila si Jesus, kilala nila. Hindi ba ito yung nakatira dito? Ayan, kasama niya yung mga kapatid niya, yung itong mga ito. Alam nila eh. Pero tungkol sa pagiging Kristo, dun nag-aalinlangan sila. Kaya nga sabi nila, sabihin mong maliwanag, wag mo kami ng pag-aalinlanganin. Kung ikaw ang Kristo, sabihin mong maliwanag sa amin. Ibig ba sabihin na pahinuod si Jesus Christ? O sige na nga, ako ang Kristo. Wala, hindi nila narinig yun. Katunayan nga, anong sabi niya doon sa babae sa may balon ni Jacob? Ako na nagsasalita sa iyo ay siya nga. Anong ibig niyang tukuyin nung siya nga? Di yung Kristo na darating o paririto. Kaya nga, yun ang tamang interpretasyon ng unang Juan 2:22 eh. Ang sinungaling, yung tumatanggi na si Jesus ay siyang Kristo. Pagkatapos, in-apply natin yung paraan na yun, yung sinasabing Antikristo, ito ang Antikristo, sa makatwid ay ang tumatanggi sa Ama at sa Anak. Papaanong pagtanggi? Yung hindi nila sampalatayanan na yung Ama ay siyang Anak at yung Anak ay siyang Ama. Yung paniwala nila, naniniwala kami sa Ama, yun ang Diyos. Naniniwala kami sa Anak, yung si Jesucristo. Pero, magkaiba sila. Hindi sila iisa. Di basahin natin, magkaiba ba talaga si Jesus at yung Ama? Nung nakararaan, hindi ba, binasa ko na sa inyo. Pero bumasa muna tayo ng ibang talata. Juan 8:19. Sa kanya nga'y kanilang sinabi. Yung mga Hudyo, anong sabi kay Jesus Christ? Saan naroroon ang iyong Ama? Sumagot si Jesus, hindi ninyo nakikilala ako ni ang aking Ama. Kung ako'y inyong makilala, ay makikilala rin ninyo ang aking Ama. Pansinin po natin, ang kausap ng mga Hudyo si Jesus. Pero ang itinatanong nila, saan naroroon ang iyong Ama? Bakit ganun ang tanong? Hindi nga sila kumbinsido na si Jesus ay siya ang Ama. Alinlangan nga sila na si Jesus ang Kristo. Ito pa. Kaya ang tanong nila, saan naroroon ang iyong Ama? Anong sagot ni Jesus? Sumagot si Jesus, hindi ninyo nakikilala ako ni ang aking Ama. Bakit yung sagot ni Jesus ang inuna niya Hindi nyo nakikilala ako, samantalang itinatanong sa kanya, saan naroon ang iyong Ama? Yun ang style ni Jesus Christ. Hindi nyo nakikilala ako ni ang aking Ama. Yung tinatanong nyo, hindi nyo rin kilala.
Paano ba makikilala yung ama na hinahanap nitong mga Hudyo? Kasi saan daw naroon hinahanap. Gustong makilala. Anong sabi ni Jesus? Kung ako'y inyong makilala, makikilala rin ninyo ang aking ama. Ang tinatanong yung ama, ang nagpakilala, si Jesus Christ. Anong sabi niya? Kung makilala niyo ako, makikilala rin ninyo ang aking ama. Kaya pala yung tanong ng mga Hudyo, saan naroon ng iyong ama? Kasi nga, hindi nila kinikilala, hindi sila naniniwala na si Jesus ay siyang ama na hinahanap nila. Ano ang susi para makilala yung ama na hinahanap ng mga Hudyo? Kailangan makilala muna ninyo ako. Kung ako'y inyong makilala, yun ang kondisyon. Makikilala rin ninyo ang aking ama. Di ba malinaw na yun? Malinaw po na hindi sila magkaiba. Yun lang ibig sabihin. Parang si Jesus, yung Kristo, iisa. Hindi magkaiba. Hindi layo. Iisa nga Ganun din ito. Ibig sabihin dito ni Jesus Christ, pag nakilala nyo ako, nakilala nyo yung ama na hinahanap nyo, ayaw nyo akong kilalanin, hindi nyo ako kilala, hindi nyo makikilala ang ama. Ano ba ang sabi ni Jesus Christ? Sino ba yung ama? Ito, basahin natin. Juan 10:30. Ako at ang ama ay iisa. I and my Father are one. Ako at ang ama ay dalawa. Wala po noon sa talata ng Biblia. Ako at ang ama ay magkaiba. Wala rin. Ako at ang ama ay iisa. Ayun ang nasa talata ng Biblia. Anong ibig sabihin noon? Para yung pagkilala dapat ng tao na si Jesus ay siyang Kristo. Pag tumanggi ka na si Kristo siya ang Jesus at si Jesus siya ang Kristo, sinungaling ka, sabi ni San Juan. Pag tumanggi ka na yung ama ay yun ang anak at yung anak yun ang ama, Antikristo ka. Batay dun sa talatang pinagbabatayan ng ating pag-aaral. Yun ang tekstong batayan natin, mga kapatid. Sabi ko nga sa inyo, iba ang interpretasyon ng ibang tao dyan. Ang sasabihin nila, bakit? Hindi naman kami tumatanggi. Alam namin may ama at may anak. Pero magkaiba sila. Hindi ganun yun. Hindi ganun ang interpretasyon doon, mga kapatid. Dapat ang interpretasyon, ikonsidera yung kabuuan o yung totality ng talata. Paano ginamit yung word na tumatanggi doon sa unang bahagi ng talata? Tumatanggi na si Jesus ay siyang Kristo. Paano ngayon dapat gamitin yan? Doon sa sinabing ito ang Antikristo sa makatwid bagay ang tumatanggi sa ama at sa anak. Yung pagtanggi na magkaiba yung ama at yung anak. Hindi nga sila magkaiba. Ano ba sabi ni Jesus Christ? Ang nakakilala sa akin, nakakilala sa ama. Hindi yun sa 8:19. Doon sa 14 ng Juan. Ito, basahin natin. Tungkol din sa ama, consistent sa mga Hudyo. Kung ako'y inyong makilala, makikilala nyo rin ang aking ama. Ito naman,
Ito naman ang dialogue ni Felipe na isa sa mga alagad. Oh. Basahin natin. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama. Sukat na ito sa amin. Anong sabi ng Panginoon? Sinabi sa kanya ni Jesus, malaon ng panahong ako'y inyong kasama. Hindi mo ako nakikilala, Felipe. Yun ang bigyan natin ng emphasis. Hindi mo ako nakikilala. Nagpakilala ba? Oh? Basahin natin. Kung ako'y makakilala ninyo, makikilala rin ninyo ang aking Ama. Kasi nga, yung Ama ang hinahanap nila. Pareho sagot ni Jesus Christ. Kung ako'y makakilala ninyo. Kung ako'y hindi nyo tanggihan, yun ang ibig sabihin. Kung ako'y hindi nyo i-deny, yun ang sabihin ni Jesus Christ. Kung ako'y makilala ninyo, makikilala rin ninyo ang aking Ama. 7 yun, 14:7. Buhat ngayon, siya'y inyong mga kikilala at siya'y inyong nakita. Past tense. Nakita nyo ang Ama. Nakilala nyo ang Ama. Sino yung Amang nakita at nakilala? Kung ako'y makilala ninyo, makikilala nyo ang aking Ama. Pag ipinagpilitan natin, hindi, magkaiba yan. Antikristo tayo. Kaya nga sabi ng Panginoon, dito sa 8:24 ng Juan, tingnan ninyo, sa Biblia Tagalog muna. Kasi dati sa English natin binabasa ito. Sinabi ko nga sa inyo na kayo'y mga mamatay sa inyong mga kasalanan sapagkat malibang kayo'y magsisampalataya na ako nga ang Kristo ay mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Biblia Tagalog yan. Pag hindi kayo sumampalatayang ako ang Kristo, mamamatay kayo sa inyong kasalanan. Pero yung tekstong English, if ye believe not that I am He, na ako ay siya, parang yung sabi niya, ako na nagsasalita sa iyo ay siya nga. Dito naman, if ye believe not that I am He, sino yung He? Referring to the Father. 8:19 ng Juan, yes, shall die in your sins. Kaya mabigat yan Kaya nga Antikristo, sabi ko sa inyo, mabigat yan Sinong Antikristo? Yung pinaghihiwalay, yung Ama at yung Anak, o tumatanggi sa Ama at sa Anak. Gaya ng pagtanggi na si Jesus ay siyang Kristo. Sinabi ni, ako at ang Ama ay iisa. Bakit mo pangangatwiranan pa? Saan nagkakaisa? Hindi naman. Medyo binago ng konti. Saan iisa? Ang preconceived idea niya, magkaiba talaga. Hindi nga Pag sinabing ako at ang Ama iisa, hindi sila dalawa. Yun yung teksto natin nung nakaraang video. May isang Diyos lamang ang Ama at isa lamang Panginoon si Jesus. Pagka inihiwalay mo yung isang Panginoon sa isang Diyos at Ama, hindi magiging Panginoon yung Diyos at Ama. Kasi ganun ang gustong patakbuhin na interpretasyon Marireview nyo naman yan. Yung nakaraang video at yung ngayong video, sana po makatulong sa inyong pag-aaral. Salamat po sa inyong pagsubaybay.